Diretsahang sinagot ni Justin Brownlee ang isyong gumulantang sa ating lahat matapos agawin sa China ang kampiyonato ng basketball sa Asian Games. Ibinigay din ni Dr. Mindaugas Balcionas ang rason bakit nila inimbitahan ng Gilas Pilipinas sa paghahanda nito para sa Olympic Qualifying Tournament. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Naitala ni Justin Brownlee ang 14 points, 11 rebounds, 3 assists at 2 steals sa bakbakan ng Pelita Jaya at Trans Simba sa Indonesia. Walang dudang mahalaga ang bawat panalo sa ating naturalized player, pero tila natakpan ito ng multo sa nakaraang Asian Games mula sa kanyang pag-amin sa isyu ng cannabis. Ano nga ba ang mga sinabi niya kasama ang grupo ng PBA Moto Club? Tutukan po natin si Justin Brownlee sa report na inilabas ni Ina Mina ng One Sports. Sa panahon ng kompetisyon, alam mo yung mga ilang bagay na bawal, di ba? At sa panahong yon, wala akong ginawa na ipinagbabawal o hindi pinapayagan. Oo naman, parang kung ikaw yung player na katulad ni Justin Brownlee, gagawa ka ba ng hindi dapat gawin? Magte-take ka ba ng cannabis sa mga oras na maglalaro kayo? Or kahit matapos yung laro? Sa palagay ko, hindi, di ba? So, ibig sabihin, ano man yung nangyari doon, kung saan nagpositibo siya sa nasabing substance, wala siyang dapat ipaliwanag kasi base sa alam po niya, wala siyang nilabag na batas or wala siyang ipinasok sa kanyang katawan para lang lumakas at maging dahilan yun ng kanyang pananalasa sa bawat laro. Siguro, masakit lang yun sa China at sobrang maganda sa Pilipinas kasi kinuha natin ang titulo sa Asia. Yun lang yun. Sa nasabing pahayag ni Justin Brownlee tungkol sa isyu ng cannabis, ay tila naging maliwanag sa lahat kung saan niya talaga nakuha ang nasabing substance, dahilan para magkaroon siya ng violation na hindi niya sinasadya. Ano nga ba ang paliwanag ni Justin sa isyong yan? Saan niya kaya posibleng nakuha yon? Tutukan po natin si Justin sa report pa rin ni Ina Mina ng One Sports. Pero bago ang kompetisyon, matapos ang surgery, may mga nakain or nainom ako na parang siguro ilang beses sa isang araw. Para sa kirot, para makatulog ng maayos, di ba? Hindi naman talaga ako mahilig uminom ng mga gamot para sa kirot. Mahirap yun, di ba? Hindi siya mahilig uminom ng gamot. Gamot sa kirot or maybe sa pananakit. Pero ginawa po niya yun kasi kailangan eh. Mahirap kasi makatulog tayo kapag meron nananakit sa katawan po natin. Yun lang po siguro yun. Pero dahil doon, naranasan niya magtiis ng halos 4 na buwan na hindi sumasalang sa court, ha? Walang laro sa Barangay Ginebra kung saan siya kailangan. Kasi ang ginawa niya, nagpusa na lang siya o nagsakripisyo na hindi siya maglaro. And nung binaba ng FIBA yung hatol, tapos na. Para sa akin, maganda yung naging decision niya kasama yung SBP at Barangay Ginebra Management na magsakripisyo na lang kasi nakita niya or nakita ng FIBA yung kanyang senseridad po doon. Base sa mga naging pahayag ni Justin Brownlee tungkol sa isyu ng cannabis, pumasok ito sa kanyang katawan ng dahil sa mga gamot na ininom matapos sumailalim sa surgery. At mula sa pahayag na yan, ibinunyag ng naturalized player ng Gilas na may mga dokumento siyang magpapatunay sa kanyang mga pahayag. Ano ang mga sinabi niya tungkol dito? Tutukan po natin si Justin sa report ni Ina Mina ng One Sports. O naman, nasa akin ang lahat ng aking papeles para patunayan yon. Pero sa kasamaang palad, nasa sistema ko pa rin yun. Nung competition, hindi ako nag-take ng kahit anumang bagay na nakita nila. Base na rin sa pahayag ni Justin, nasa system pa rin po niya yun kahit wala siyang ininom nung time na meron silang competition, di ba? Or habang meron silang laro o ang Gilas Pilipinas dito sa China. Maliwanag na hindi basta-basta nawawala yun sa sistema o sa katawan ng tao. Medyo matagal bago siya mawala base sa karanasan ni Justin Brownlee. Anyway, tapos na ang issue, nag-move on na si Justin at kasalukuyang nasa Indonesia para sa kupunan ng Pelita Jaya. At base sa ilang report, babalik siya ng bansa para samahan ng Gilas sa preparation nito sa Olympic Qualifying Tournament. And speaking of OQT, isa ang Lithuania sa sinasabing tutulong sa Gilas para mapaghandaan ang Olympics or ang OQT, di ba? Matagal nang usap-usapan at nailabas na rin ni Coach Tim Cone ang umano'y imbitasyon ng bansang Lithuania sa Gilas Pilipinas na lubhang mahalaga kapag sumalang na ang pambansang koponan sa Olympic Qualifying Tournament. At para sa kaalaman ng lahat, sinagot ni Dr. Mindaugas Balcionas, ang Secretary General ng Lithuanian Basketball Federation, kung bakit nila inimbitahan ang ating koponan. Mula sa kanya, ano nga ba ang rason? Bakit inimbita nila ang Gilas Pilipinas? Tutukan natin si Dr. Mindaugas Balcionas sa report ni Bill Velasco sa PhilStar.
Gusto naming tulungan ang Pilipinas na marating ang pangarap nitong Olympic. Maganda yung naging karanasan namin sa FIBA World Cup at nakita namin kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang larong basketball. So ito na yung dahilan kung bakit nila inimbitahan ng Gilas Pilipinas. Una, yung magandang karanasan nila dito sa World Cup kung saan tinalo nila ang US sa score na 110-104. Grabe po yun ha. Pangalawa, yung nakita nilang pagmamahal ng mga Pilipino sa larong basketball. Naging malaking factor yung dalawang nabanggit niya kung bakit gusto nilang tulungan ngayon ang ating pambansang upunan sa Olympic Qualifying Tournament ngayong July 2 to 7. Kaya siguro kung matutuloy ang imbitasyon na yan, malaking bagay yon kasi kailangan talaga ng Gilas ang maibibigay na experience ng Lithuania. So guys, maraming salamat.